Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo nang intindihin yung mga I repeat it, fuck you. What? May prinsipyo, may isa? Oh, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction that quickly. Nakapag-harvest na tayo dito sa amin. At dito sa video na to mga guys, na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagmistulang si Manny Pacquiao. Pareho po silang dalawa mga guys na puro kain suka. Kung ano-ano sinasabi nila noong araw, ngayon kinakain na nila. Dito tunghayan po natin dito kay Sir Jojo de Guzman. Makikita po natin ito mga guys kung paano magmura. Di ba? Ang yabang niya. Yan, kinakantsawan niya si Pangulong Duterte na nagmumura. Siya pala, parang endorser ng pagmumura noong araw. Alright, tunghayan natin ito mga guys. Let's go. Okay, pakinggan natin ito about sa pagmumura to. Inig ng mga ganyan. Totoo yan, nagmura talaga si PBBM. Tingnan natin. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala Sige, sound effects pa more. po kayong maririnig na masasamang salita. Masamang Wala salita. po kayong maririnig na panakot. Panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Pagmumura. Meron pang pagmumura. Dahil po, Okay, speaking of pagmumura. Diba? Malala mo to? Baka nakalimutan mo to. Panoorin natin. Maligayang bati, Mr. President. Idadagdag ko lang ang pasasalamat ng buong sambayan ng Pilipino sa lahat ng ginagawa niyo po para sa ating bansa. Pagmumura. Pala At para naman sa akin, magpapasalamat ako. Dahil alam niyo, Mr. President, marami akong natutunan sa inyo, lalong-lalo na sa communication. Turo sa akin, magsalita ng diplomatic at saka malumanay. Pero dito sa nakarang 2 taon, mukhang mas effective yata yung style niyo. mas effective. Pagmumura. Halimbawa, dito sa issue ko, ako, ito yung sasabihin ko. All we ever ask from the media, foreign and local, is that you be fair in your reporting of us and understand the circumstances in which we have to exist. We want you to be partners with us in the effort of nation building. Oh, parang mas maganda yata ito eh. Ayan, media, wala akong pakialam. Sabi diba? nila ako daw pinaka-popular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. Kala ko ba ayaw mo yung masasamang salita? Anyari, Marcos? Naman, yung po sa mga dayuhan na nagkakamali sa ating kasaysayan. Ito yata yung naintindihan nila eh. Our history books. Look at our history books noon sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan. Anak na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa ko. Ito pa. Di ba? Wala tayong maririnig na masasamang salita. Pero bilib ka pa. Paborito nating mga EU. But it turns out, this is the language that they understand. Sila yun eh. Sino? France, Britain. Tapos yung EU ngayon, as the goal to condemn it. Nag-compile ka pa talaga. Again, I repeat it, fuck you. Pagmumura. Ganun pa talaga siya. Parang kinokondem niya. Pero noong araw, Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, my friend. Huwag nyo nang intindihin yung mga diba? Nagbura ka din eh. Tapos sasabihin mo, ano ka? So, ibig sabihin, mahabang panahon ka parang nagkukunwari. Mahabang panahon kang nagkukubli. Na akala mo santo, pero ikaw pala ay demonyo na ngayon. Kasi kung ano yung ginagawa sa'yo, na pinagtanggol ka ng taong bayan noong araw, iyon ang ginagawa mo sa amin ngayon. Ayun na, nagputang ina ka dyan, oh.
Happy birthday. Ayan na, naku po, talagang lumalabas na po ang totoong kulay ni Bongbong Bangag Marcos. Yay! Palakpakan tayo dyan. Itong rally na to, ito yung pinipilit nila ang mga tao na magsisigaw na BBM na wala namang sumisigaw. Nakakahiya po yung rally nila. Pinagyayabang nilang malakas sila. Parang pinipilit, may kasimangot ang mga tao. Yung gobernador nila, yung mayor ba nila yun, yung kalbo. Nagmamakaawa sa mga tao para lang sabayan sa kanyang kampanyang BBM. Tingnan nyo mga pagmumukha mga kababayan, oh. Ang sisimangot mga kababayan. Akala ba namin ang sabi ng inyong survey mas maraming pro Marcos kaysa sa pro Duterte? Bakit tila nasusuka ang mga tao dito kay Ngagba? Oh. Ito na ang totoong survey mga kababayan. Makikita nyo sa reaksyon ng sambayanan. Panoorin nyo po ha. Oh. Ayan mga kababayan, oh. Nagpunta sila sa Negros. At yung gobernador nilang mga kababayan, oh, not pa. Doesn't take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear Wow! Excited! he has to say para ka na to tanan. Excited ba yung mga nakasimangot lang? Anyway mga kababayan, marami pala ang dumalo dyan dahil nagmimigay ng ayuda eh. Eto na mga kababayan ang sinasabi na gagamitin itong budget ng Pilipinas para sa kanilang pangangampanya sa pamamagitan ng ayuda. Nagpalikom ng maraming tao mga kababayan. I would just like to say, isagit ra na to. Isigaw daw ang pangalang BBM. Ano ba? BBM! 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 Siya lang talaga mga kababayan ang sumigaw. Tingnan nyo ang itsura ng mga tao mga kababayan ha. Uncut po ito mga kababayan ha. Panoorin nyo sa RTVM. Ito talaga ang actual footage ha. Uncut. BM! BBM! BBM! Parang nasa kuweba mga kababayan na sisigaw na siya lang mag-isa. Ang nag-respond ba kababayan sa kanyang sigaw ay yung echo. Echo ng kanyang boses sa mikropono. Wala man lang sumigaw nangkiusap na mga kababayan. Sabay tayo. Matay mingaw man usap-usap. Ang sabi niya mga kababayan, abay tahimik man. Sabi. Kaya po itong alyansa. Naku po. Bakit naman po kasi itong mga alyansa, no? Ang kakapal ng mukha nitong presidente. Every time mag-rally, bit-bit na bit-bit niya itong DSWD. Yan si Gatchal yan, no? Parang nasa puwet palagi niya, no? Ni Pangulong Marcos. Hindi ba kayo nahiya? Pinagbawalan na nga yan ng Comelec. Ito pa ngayon, siya pa mismo ang nagdadala ng DSWD every time na mag-rally. Pag wala siguro ng DSWD, nako, langaw na langaw siguro ito lang yung rally ng naiupan. At dito mga guys, ipapakita ko rin sa inyo ang latest survey po ng online dito sa ArcLight. Alam nyo po itong survey kasi, yung mga SWS, yung mga ibang survey firm, tagda 2,000 lang po tao ang tinatanong dyan. Dito po sa online, lahat ng kandidato sinama dyan sa listahan at saka umabot pa yata ng 100,000 ang nag-reply dito. Tingnan nyo ngayon ang diferensya, 100,000 kumpara dyan sa 2,000 lang na survey, di ba? Yan, babasahin po natin itong ArcLight survey mga guys ha. Ito sa online. This poll conducted from February 12 to February 14 with 66 senatorial candidates. 66 po ang sinali dito sa pagpili to choose ArcLight. With its 2 million followers, 2 million po ang followers nitong ArcLight. Hindi po katulad dyan sa mga SWS na yan. Generated more than 261,574 votes, accumulated surveys, forms, and recorded 3.8 million in total engagement. Yan ang malakihang survey. Hindi lang 2,000, di ba? Ito ang result. Top 1, Senator Bongo earning 25,880 votes. Number 2, De La Rosa Bato earning 25,242 votes. Yan. Top 3. Itong si Mata Richard. Sino itong si Richard Mata? Nakakuha po si Richard ng 24,654. Yan. Number 4. Rodante Marcoleta. Yan. Palakpakan tayo dyan. Meron siyang
23,975 votes. Oh, yan. Makinig kayo, SWS. Top 5, pasok po si Kiboloy. Yan, panalo yan. Meron siyang 23,000. At top 6, edito si Jimmy Bundok. At top 7, itong si Vic Rodriguez. And top 8, si Lambino. Top 9, si Hillo JB. Yan, oh. Top 10, si Philip Salvador. At top 11, si Willie Rebillame. Top 12, uy, pumasok si Bam Aquino. Tapos, dito na naman tayo sa mga nalaglag. Top 13, Mendoza Heidi. Lagapak. Top 14, Pangilinan. Oy, yung si Francis Pangilinan, yung ano, Bilawan. Nako, Sharon, iyak. Iyak na naman si Sharon. Top 15, ayan, si Lacson. Top 16, Busita. Top 17, si Gonzales. 18, Espiritu. Oy, yung si Espiritu na parang hype na parang nakadrugs. Yung ayaw na ayaw sa drug test, naalala niyo. Ito po yung si Espiritu. At top 19, Kirubin. Ako, Soto, oh. Number 20 lang si Soto dito. Sa sorbin ninyong mga bangag, palaging pasok. Number 3, number 2, Rax dito, oh. Number 20 si Soto. At yung number 1 niyo naman sa survey, ito dito sa online, top 21 si Erwin Tulfo. Naku po. Ganda yan. Ang nakuha ni Erwin Tulfo dito, 977 votes. Tapos si Bahunasan. Tapos si Pacquiao. Number 230 na si Pacquiao. Wala na talaga Pacquiao. Wala na ng pag-asa. At ang kapatid ni Bangag na si Aimee. Yan. Top 24 in town. Si Abalos, top 25. Si Ben Tulfo, top 25. Ito pala yung ano, si Ben, oo. At saka si Di Guzman, 27. Cayetano, 28. Kapit po yan, 29. At top 30 mga guys, ang si makapal na mukha na si Castro. Na sinuspended ng mita. So yun po ang mga top list dyan sa senatorial, ha? Oh, di ba? Diyan pa kayo sa survey ng mga talaga makakaduda-duda talaga, di ba? Siyempre, kontrolado yan ng mga oligarchs. Alam niyo naman, oh, dito, online. Oh, 200,000 plus pala ito mga guys. Oh, saan na yung pinagyayabang mo, Marcos, na sinasabi niya pa mga guys na dapat na lang daw, aatras na lang daw ang Pilipinas. Kaya tayo mga guys na huwag tayo masyadong basta-basta maniwala agad sa mga survey-survey na yan. Ha? Yung iba talagang misleading yung ginagawa nila. Di ba? O, di nyo maluloko ang taong bayan. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. No? Maraming salamat po sa inyong pagpanonood at sa inyong pag-subscribe at saka sa inyong pag-comment and share. Malaking bagay po yan sa akin. Alright, mabuhay kayong lahat yan and God bless.